O ito, pag-usapan natin, ha? Ano tong sinabi ni Vice Ganda kay Heart? Pasok. Di ba nga kinukwento ko sa'yo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Nako, bakit ka pumunta ron? Andun yung katulong mo, andun yung driver mo, andun yung shota mo. I don't care kung ano man yan. Pero, nung pumunta ka sa bahay ni Heart, Na ay isang lugar. paaralan na walang reading materials, pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials, bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Pinagdiinan niya ng Politiko ba si Heart? Sasabihin, si Cheese, politiko eh. Diba? Asawa. Ba't si Heart ang tinitira mo ng tinitira? Insecure ka dahil wala kang matres? Insecure ka dahil si Heart al totoong maganda? Huwag mo naman halatang halata ka naman, Vice Ganda. Diba? Alam mo, sa akin huwag natin isama yung mga asa-asawa. Huwag natin isama yung mga anak-anak. Kung meron tayong problema sa politiko, be mature enough. Be educated enough. Na wag po yung personal nila. Di ba? So kung may problema ka, kunwari may ginawa si Cheese, di banatan mo si Cheese. Ba't dinadamay niyo yung asawa? Kaya ako hindi ako agree dun sa dinadama yung pamilya, dinadama yung mga anak. That is below the belt. Tingnan nyo kayong mga dilawan. Ako, binabanatan ko dito si Katunying. I don't like his stand. Pero never kong binanatan yung anak. Kayong mga pinklawan, bastos kayo. Irespeto nyo yung anak, walang kinalaman yung anak. Di ba? Ay, may sakit na nga. Kayo talaga wala kayong puso. Basta masira nyo lang. Magkaroon naman kayo ng dignidad. Anong kinalaman ni Hearts? Pambihira. Kung ako dito ako nakatira sa Laguna. Pangit dito. Sisisihin mo ko? Gago? Ay, gaga pala, gaga. Dahil pangit yung paaralan. Anong kinalaman ko dyan? Anong kinalaman ni Heart dyan? Yeah. Ngayon, kung asisisihin mo si Cheese, ba't hindi ka magpunta ng Leyte? Tingnan mo, ang dami niyang bahay. Ang yaman ni Tambi. Tingnan mo ang syudad ni Tambi. Binabaha. Nagsalita ka ba? Bakla. Double standard kayo sa bagay. Double identity. Halatang halata ka, Brad. Ay, sis. Ano ka ba talaga? Halata naman na bayad kayo ni Tambi. Sige. Sabi ko nga, kung gusto mong i-apply yan kay Heart, i-apply mo kaya yan sa asawa ni Tambi. Anong nagawa nila sa Leyte? I-apply mo yan sa syudad ni Bongbong Marcos, sa syudad ni Lisa. Anong nagawa ni Lisa sa syudad nila? Ang yaman ng Marcos, tingnan mo syudad nila. Gusto mo ng katunayan? Ang Duterte hindi mayaman pero tingnan mo ang lugar ng Duterte, ng Davao. I dare you, punta ka sa lugar ni Tambi. Kung hindi ka double standard. Ang dami mong pinumuna eh. I cried so much when I saw that school. Kailangang ayusin ang paaralan. Kailangang tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Di ba nga kinukwento ko sa Kaya ano siya Heart Evangelista? I cried so much. Nagbigay ito. Ano pinamigay mo rong kaninong pera? Pera ni Tambi? Ha? Pumunta ka ron, namudmud ka ron, tapos sisirahan si Kasi nagbigay siya. Okay, nagbigay daw siya. Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung libro ang binigay niya. Pero, magbibigay ka lang, i-announce mo pa. Tapos sisiraan mo si Heart. Anong kaplastikan yan? Malay ba namin, di ba? Ito hindi ka pinagbibintangan. Pero malay ba namin yung pera mo galing kay Tambi?
Alam naman natin, sinisiraan ni Tamby to si Cheese. Dinadamay pa si Hart. Can you just focus on Cheese? Sabihin mo dun sa amo mo, magpakalalaki siya. Kung bakla ka, yung amo mo, magpakalalaki. Ang harapin niya si Cheese. Bakla lang yung haharap. Ang babanatan yung asawa. Politiko siya eh. Ha? Hindi ako sa aking parang out of nowhere. Bigla kang ganyan. Kaya nga aabangan namin eh. Ha? It is therefore, I conclude, pag hindi mo kayang banatan si Tamby pumunto sa'yo, animal. Si Tamby nagutos sa'yo. Kasi sino ba ang galit ngayon kay Cheese? Obvious ka naman. Grabe yung nakawan dun eh. Ba't hindi mo mabanatan? Grabe din ang lugar ni Tamby. Hindi mo mabanatan? Antayin namin. Antayin namin kung paano mo yung ginagawa mo sa asawa ni Cheese. Gawin mo rin sa asawa ni Tamby. Diba? Antayin namin ha. Kasi bigla-bigla eh. Diba? Bigla-bigla. Parang kasama siya sa GC ng mga trolls. Banatan nyo yan ha. Parang galing sa ibabaw yung utos. Hindi mo malaman kung saan ang galing yung bigla siyang nagalit. Nako po. Next po tayo. Isa pa ito. Isa pa tong kabaklaan. Hindi po si Martires ha. Hindi po si Martires. Parang kabaklaan kasi. Bakit? Sabi ni Martires, it is not the function of the ombudsman to be conducting everyday a press con that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing Senator Juan de la Cruz. Yan. Ang punto dito ni Martires, yan yung ilang araw ko na pong binabanata. Sabi ko, pambihira ka. Boying, ginagaya mo si Martires sa'yo, nakadakibot, may press con. Hindi ito atam Rimulya, magkapatid na Rimulya, mahilig talaga sa TV, di ba? Oo, saan ka nakakita ng ganyan? Na ang hilig sa TV? Mas lalo na to si Boying. Papreskon ng papreskon. Sino ang ombudsman na ganyan? Parang bakla, di ba? Parang alam mo yung ang hilig rumampa, katangian nila yan eh. Parang yan na yung highlight ng mundo nila. Ang rumampa. Diba? Sabi niya, probably my successor now, which is Boying, is doing it, but I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not determined by the court. Exactly. Ang problema, Martires, sir, si Boying, glorified na yan eh. Gusto niya nag-glorify siya. Talagang to, may kabaklaan ng dating. Hindi siya bakla kasi hindi talaga siya bagay maging bakla. Sa bagay, sisindihan niya rin. Anyway, yung ganon, yung parang papansin masyado, na kaya nga problema nga yung magiging ombudsman ka na politiko. Dahil yung politiko kasi minsan mahilig talaga yan. Kailangan nila yan eh. Kailangan nila yung TV. Yan ang kanilang parang, bukod sa malaking kurakot nila, isa yan sa gusto nilang na-achieve. Yung nagkakapangalan sila. Kasi in the future, politiko po yan. Yan ang nature niyan. Babalik at babalik. Kaya, maling-mali talaga si Bongbong. But anyway, Bongbong is stupid. Boying is a lawyer. Kaya niyang pilipitin ng leeg nito si Bongbong eh. So, inassign siya ron kahit na talagang hindi talaga questionable yung pagiging ombudsman nitong si Boying. So,
Barado ka dito, Boying. Barado ka. Sana, Boying, tigil-tigil mo na. Dati ka pa eh. Araw-araw ka nga eh. Panahon pa ni Bantag, araw-araw ka naka-press con. Di ba? Nawalan ka lang ng press con nung nagkasakit ka at nagpa-opera ka. Pagkatapos nun, eto ka na naman, balik. Kaya naman ito, tingnan natin. Ito po, pag-usapan natin si Boying, ha? Noong 2023 na diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng tintu. Ayan, yan yung yung sinasabi ko sa inyo na nawala siya sa press con. 'Di ba? Diyan lang siya. Kasi nga nagpa-bypass siya. Oo, na hindi pa nga niya masyadong in-announce eh. Oh. Full bypass. Grabe, 5. Open heart. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Ayan. Leukemia. Wow. Cancer. So may leukemia po si Boying. Ito lang gusto kong sabihin. Boying, sana huwag kang gumaya sa amo mo. Kasi si Bongbong Marcos, binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na para ma-revive niya ang pangalan ng Marcos. Itong si Bongbong. Ang tagal nang hindi napalibing yung tatay niya, pinalibing ng Duterte, pero hindi yun ang main issue. Ang tagal nilang hindi makabalik sa politika, ni hindi nga siya manalong vice president. Ngayon nanalo siyang presidente. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon through the Duterte. Hindi naman siya makakabalik kung wala ang Duterte dyan eh. Diba? Pero syempre, Diyos pa rin ang gumalaw niyan. Ako'y naniniwala doon. Binigyan siya ng pagkakataon. Pero tingnan mo, sinayang niya yung pagkakataon. Tatandaan po natin, pag ang pagkakataon ay binigay sa atin at sinasayang natin, titigas na puso natin. Patitigasin na puso. Tingnan nyo nangyari doon sa Pharaoh, sa Egypt. Ang tigas ng ulo eh. Binigyan na ng pagkakataon. Ayaw sumunod, pinatigas na ang puso. At the end, namatay yung anak niya. Di ba? So sana, Boying, nagkaroon ka na ng ganyan eh. Binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon. Na-bypass ka, tapos may leukemia ka. Ngayon malakas ka, nasa posisyon ka. Gamitin mo sa tama. Na ikaw ay may pakipakinabang. Kasi aanhin mo pa pera. Sooner or later, you will go. We just don't know. But it's for sure. Yung sakit na yan, that is not, hindi yan biro. Hindi ko sinasabi na ginugusto ko mangyari. Ang pinupunto ko dito lang, sana, tumingin ka na ng malayo. Ang buhay natin sa Pilipinas is not forever. Yung susunod na buhay, yun ang forever. Gawin mo na ng tama. Binigyan ka ng pagkakataon. Di ba? Malaking bagay kasi, ako hindi ko maintindihan yung mga ganitong tao na ang dami mo ng pera. Your family is so powerful. May cancer ka, na-bypass ka, hindi mo naman kailangan ng pera. Ba't hindi ka nalang magpahinga? Spend time with your family. Spend time with your loved ones. Spend time with God. Be prepared on your next, on your future. Be prepared on the next chapter of your life. Buti kung medyo mahirap ka, kailangan mo pa rin kumain, gumawa ka ng paraan para makabili ka ng gamot. Hindi mo kailangan yun. I'm sure. Hindi mo kailangan yun. Even to the 2nd, 3rd, 4th degree, I'm sure meron kayong pera. Enjoy life. Enjoy your family. Enjoy bonding with them. Ako, nasasabi ko lang to kasi nanghihinayang ako sa mga ganitong mga sitwasyon ng kanilang na they don't need to work. Di ba? Ngayon, magtatrabaho ka tapos magiging kasangkapan ka pa ng harassment. What are you doing with your life? Di ba? Alam mo, ang buhay ng tao, nasa desisyon lang yan. So, it's up to you.
You chose that life. Yung future, yung next life mo, that's your choice kung saan ka pupunta. Next po tayo. Isa pa to si Gibo. Sabi ni Gibo, economy will suffer if military coup prevails. Chodoro, sabi niya. Ang sabi naman ni Kiko, simple lang yan, Gibo, Chodoro. Kung ayaw nyo ng kudeta, di wag kayo magnakaw. Exactly. Hindi naman bobo yung mga militar natin. Kaya magkukuyan dahil talagang binabastos nyo na ang konstitusyon. Dahil talagang talamak na ang pagnanakaw. Mauubos ang pera ng Pilipinas. Baka pati apo ko at apo ko sa tuod, may utang na. Utang kayo ng utang. Di ba? May nababalita pa ng ghost project sa iyo di ba? Sa militar. Ako nagtatanong lang, nasa 5 billion daw 'yon. Yun po ay balita. So, Gibo, totoo ba 'yon? Tinatanong lang natin. Pero kasi kung malinis ka, hindi ka dapat natatakot sa coup. It's impossible na magkuku kung maayos ang pamamalakad ng gobyerno. It's impossible. Kaya ako naniniwala ako dito sa sinabi ni Kiko, kung hindi kayo magnanakaw, walang coup. So, huwag kayong mag-focus doon sa effect ng ginagawa ninyo. Ang i-focus ninyo, yung ginagawa ninyo. Kasi susunod yung effect nun. Kung kayo ay tunay na nagsisilbi sa Pilipinas, walang ganito. Tapos ilalagay mo pa kami sa bingid ng anti-China kayo ng anti-China, di ba? Sabihin nyo pro-Duterte, ang mga Duterte pro-China. Huwag ganon. Hindi naman tayo kasali sa away ng Amerika at China. So bakit tayo pupunta ron? Okay? So tatandaan lang natin. Sana maipaliwanag ng maayos. Hindi natin alam kung iimbestigahan din to. Para sa akin, dapat imbestigahan din. Dahil may lumabas na isyong ganun eh. May 5 billion ghost projects daw itong mga to. No? Hindi ko sila hinuhusgahan kung totoo yun o hindi. Ang issue ko dito, kailangan imbestigahan din ng ICI yun. Hindi porket kaalyado, hindi porket tao, hindi porket tuta, hindi porket appointed ng presidente, hindi nyo nagagalawin. Hindi. Whether they are guilty or not, dapat imbestigahan. Yan po ang punto natin. So, kami po magbabantay. Titingnan natin kung yung ICI ay tunay na patas. Next po. Ito, bigyan lang natin komentaryo Ang gusto ko kay PBBM, sabi ni Raffy Tulfo, hindi siya naninisi. Ang galing nitong vlogger. Biglang naging tanga ng senador. Hindi ko alam kung talagang tanga siya o nagtatanga-tangahan. Wala nang ang ginawang maayos si Bongbong kung hindi manisi. Ang dami niyang pagkakamali. May inako ba siya? Ang dami niyang pagkakamali. Sinusolusyonan ba niya? Ang solusyon lang nila para siraan ng Duterte. Ikaw naman halata ka naman, Tulfo Isa ka sa tulpong pinakamasama. Ang dami mo ng pera, ang salin mo nasa bilyon. Sip-sip ka pa rin, kain-tai ka rin. Sa bagay. Diba? Pumuposisyon ng Tulfo. Dahil possible na ang magiging pambato ng Malacanang ay si Tulfo. Kailangan niya ang popularity nitong Tulfo. So it's either Erwin or Raffy yan. Para meron siyang pantapat doon sa kung Risa or Torre, yung sa dilaw. Kasi ako sa tingin ko, hindi talaga maghihiwalay ang pula at dilaw. Talagang magkakainan ng tae yan.
yung sinuka nila, kakainin nila. Kasi pag naghiwalay yan, siguradong sigurado na ngang mananalo si Sara, maghihiwalay pa sila. Baka hindi umabot ng 10% ang boto ng mga yan pag naghiwalay. At least pag nagsama sila, baka umabot sila sa 30% ng boto ni VP Sara. But nonetheless, for sure magiging presidente si VP Sara kung hindi papatayin. Or kung hindi dadaanin sa, alam mo na, impeachment, etc., yung mga ganung klase, yung harassment, no? Alam naman nila matatalo sila. Kaya lang hindi ko alam tong pagkapagiging sip-sip ni Tulfo. Parang ang dating nito siyempre may pera diyan eh. 'Di ba? Pag ikaw kumandidato, may susupport diyan. May monetary, ang dami ng pera nito eh. But anyway, hindi ko maintindihan kung bulag to si Tulfo or mahina ang kanyang political knowledge or sadyang nagbubulag-bulagan dahil may political agenda. Ako sa tingin ko yung huli. Kasi hindi rin naman to bobo eh. May agenda to para sumipsip ng ganyan kay Bongbong Marcos. Next po. Mga banateros, gusto kong bigyan ng komentaryo ito ha. Sana stay put lang kayo. Sana mapakinggan nyo po itong sasabihin ko. Ito ay importante rin sa ating pamumuhay. Nagulantang ang online world sa biglaang pagpanaw ng 19-year-old content creator na si Eman Atienza. Nitong linggo lang kasi nag-post pa ito ng life update kasama ang mga kaibigan. Ayon sa police report, suicide ang dahilan ng pagkamatay. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Unexpected ang pagkamatay ng anak ng TV host na si Kim Atienza at the age of 19. Nasawi si Eman Atienza sa kanilang tahanan sa Los Angeles noong October 22. Ayon sa LA Galing, no? Galing County niya. Medical Examiner, ang Mahirap mahirap yung ginagawa niya. of death ay suicide. Sa isang Instagram post, hiniling ng Atienza family na sana'y alalahanin si Eman sa kanyang compassion, courage at everyday kindness nung nabubuhay pa siya. Marami daw Athletic siya, no? Athletic, alam ko. Athletic kasi yung mga tatay nanay niya. Tulungan si Eman at kilala siya sa pagbabahagi ng kanyang mental health journey. Si Eman ang bunsong anak ni Kuya Kim na kilala sa kanyang online content tungkol sa art and fashion. Dumaan siya sa batikos online matapos ang kanyang naging post tungkol sa kanyang biro sa pagkakaroon ng isang restaurant bill na nagkakahalagang 100,000 pesos. Itinuring pa siyang nepo baby noon. Kalaunan, ipinaliwanag niyang joke ito at aware daw siya sa privileges ng pagiging anak ng mga magulang na may status sa buhay. Birthday daw noon ng kanyang kaibigan at treat iyon ng isang agency sa kanila. Nung siya naman ay 16, madalas naging laman ng comment section ang tila pagsaway sa kanya ng netizens dahil sa ilang revealing photos nito online, lalo na't anak siya ni Kuya Kim. Pero naging unbothered si Eman. Bunsod ng nepo baby issue, nag-deactivate si Eman ng social media account dahil sa pressure. Just 3 days ago, meron pa itong inilabas na life. Mga banateros, ito lang ang komentaryo ko dito. Ako ay nakikiusap sa inyo, mga banateros, banateras. Kung maaring ako ay mapagbigyan ninyo, mga DDS, siguro back off na po tayo dito sa issue to. Wag na nating kalkalin. Alam mo, ayoko nga sanang itapik ito, kaya lang lumalabas sa social media. Ako po ay naaawa dun sa family, no? Lalong-lalo na doon sa magulang kasi ako rin magulang ako. So nafi-feel ko na pagka ganitong nangyari sa kanilang anak, masakit po 'yan. Let's give them space. Dumadaan po sila sa dalamhati, sa problema, malamang yan dumadaan sila sa depression. Mahirap po yan. Nauunawaan ako dito ng mga tatay at nanay. Iwan na natin yan. Hindi naman sila kasali sa politika eh. Kung medyo sumausaw siya sa politika or hindi, hindi na po issue.
yumao na po yung tao, ipagpasa Diyos na natin yan. Hindi naman tayo Diyos para manghusga. Ang sa akin lang, respetuhin na lang natin yung family. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, ayoko nung idinadamay pa yung pamilya dahil talaga yung puso ko dito, medyo iba ang stand ko rito. Yung dinadamay ang family sa mga problemang pangpolitika, di ba? Or kung hindi man politika, sana sa mga kapatiran nating vloggers, wag na naman nating pagkakitaan to. Hayaan na natin sila, bigyan natin sila ng kapayapaan. Marami naman pagkakataon na magkakaroon kayo ng views. Wag na to. Diba? Medyo nga ako na sabi ko sa inyo, hindi ko nga gusto i-discuss, pero para sa pati sa ating mga kababayan na mahilig sa chismis, kung meron tayong mga sobrang oras, wag na po natin pagchismisan ito. Marami tayong pwedeng pag-usapan over the weekend, kasama nyo family nyo, parating pa yung November 1, kasama nyo, ibigyan na natin. Isakripisyo na natin yung chismis side. Isakripisyo na natin yung view side. Diba? Gusto ko lang, parang sa akin, gusto ko lang, dumaan yung bata sa depression Kawawa naman. So, hayaan na natin. Diba? Bahala na po ang Diyos, ang Panginoon sa kanya. And pagdasal na lang natin yung family that they can recover as soon as possible. Diba? So, wag na nating parang, kasi pagka kinakalkal natin ng kinakalkal pa ito, masasaktan yung mga magulang. Parang tumba na nga sinisipa pa natin. Magkaroon po tayo ng tayo mga Pilipino, alam ko marami tayong pinagdadaanan sa ating bansa, no? Pero alam ko naman tayo ay may compassion. Tayo mapagmahal na tao. So, yan na natin. And pagdasal natin yung family. Okay? Opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Kaya November 14 ang susunod na hearing. Napakatagal naman, animal. Lacson, para kang bakla, sa totoo lang. Diretsahin na natin, para kang bakla. Paiba-iba utak mo, ano ka ba talaga? Lalaki, bakla. Hindi hindi po kita iniinsulto kasi paiba-iba ka desisyon Di ba sabi mo, nung umalis ka, final na. Yung pala, nagpapapilit ka, para kang bakla. Di ba? Sabi mo, hindi nyo na ako kailangang kumbinsihin, parang gano'n to that effect na desidido ka. Ngayon, babalik ka rin pala, animal. Pambihira, animal na bakla. Kaya ako nadududa doon sa sinabi ni Miriam na ikaw kini-question niya ang iyong sexuality. Pambihira. Tapos ang hilig mo rin sa sa chismis, ang hilig mong sa interview babanat, di mo naman kayang pangalanan. 'Di ba? Baklang-bakla itong tao na ito no? Anyway, meron siyang pasabo. Pero ba't November 14? Ano na ba petsa ngayon, pambihira? Ilang linggo pa yan? I-delay nyo lang ng i-delay. Tapos may pasabog ka. So, gusto mo antayin ng tao yung pasabog mo hanggang November 14. Gago rin. Nagago nyo tao. Para kayong delaying tactics talaga kayo. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Ba't hindi bukas na agad? Bukas na! Ito, pero gusto ko to si Guteza. Atapang tao to. Sana, hindi yung important witness nyo, baka si Tambi. Sino ituturo niya si Tambi? Di si Sara. O kahit naman wala naman talagang flood control si Sara, alam naman natin yan. Kahit mga dilawang sinungaling, alam niya wala naman flood control si Sara. So, abangan na lang natin di ba? Pero at least may isa si Orly Guteza. Ang problema dito, yung sinasabi ni Lacson,
Baka style lang yan. Di ba mahilig magpa-style si Lacson? Sinabi niya na magkakaroon ng palitan ng ganon. Tapos isinisi sa minority. Siya nagpakalat nun, tapos isisisi sa Duterte Black. Ang gago rin di ba? Tapos yung pala, hindi rin mangyayari. Di ba? So nagpapaingay lang. Itong dalawang noon time show na ito, na ginawa ang Senate, puro drama. Palagay ko si Lacson, naiinggit kasi marami ng artista dyan. Andyan si Robin. Andyan si The Bad One. Ang daming artista na dyan Baka gusto mo maging artista rin, Lacson. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang issue ko dito, halimbawa lang, biglang bumaligtad si Gutesa. Naku, pambihira. Ano kayang pananakot ang ginawa? But anyway, sa tingin ko naman matapang yung tao. Tapos, kailangan magbigay linaw daw. Paano kung linawin ni Gutesa, ituro talaga si Tambi at saka si Saldi, pero connected ang Malacanang? Kaya mo bang panindigan, Lacson? O preno-preno ka na naman. Ayaw mo na naman makarating sa mastermind. Kaya nga, very important, itong pagbalik, itong the return of the comeback nitong si Pinky Lacson. Dahil huhusgahan siya talaga ng tao. And alam ko, nakamasid din ng Senado dyan. Diba? Pag pinipigil, papunta sa mastermind, magre-react ang mga banateros dyan. Magre-react ang mga DDS. Magre-react ang buong Pilipinas. Hindi po pwedeng iiba-ibahin mo. No? So sana kung banggitin din ni Gutesa na kasabwat dyan si Bongbong Marcos, sana Pinky, this time magpakalalaki ka na. At former House Speaker Martin Romualdez, ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ng ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakali ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin ito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Alam mo, okay din yun Meron din corruption sa farm-to-market road. Walang issue ron. Marami rin corruption patungkol dyan sa mga tinatayong City Hall. Diba? Marami talaga. Grabe ang butas ng pera ng bayan natin na pupunta sa bulsa ng mga politiko. Andyan na ako. Kailangan imbestigahan lahat yan. Ang problema, ako talagang duda dito kay Tito Soto at saka kay Pinky Lacson. Dahil hindi mo masisisi ang taong bayan. Yan din ang naisip Iikot nila flood control, punta sa farm to market road, punta sa ghost project. Pagkatagal-tagal, 1 taon, 2 taon, hindi pa natutuko yung mastermind. Para sa akin, mas maganda siguro tukuyin muna natin sino mastermind niyang ghost projects na yan. Bago tayo pumunta kung saan-saan. Baka iligaw tayo Diba? Nag-resign si Lacson bilang BRC chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate Presidency ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. Manatili siya dahil alam na ni Lacson. Iniiba-iba nga niya, di ba? So kung sinasabi mo, Gatchalian, na alam na ni Lacson yung mess nitong flood control, bakit parang napalayo tayo? Di ba? Parang hindi kumo-connect yung sinasabi mo at yung ginagawa ni Lacson. Ako'y nagkakaproblema lang dahil
hindi na talaga tayo maalis sa politika. Andyan si Marcoleta, ba't hindi nyo ibalik? Willing. Sasabihin nyo, walang willing. Marcoleta, willing. Ang ayos-ayos. Ang ayos ng investigasyon ng Senado no ang nakaupo ay si Chis Escudero at saka si Marcoleta. May pambihira. Ginulo nyo eh. Tapos, kung ano-anong excuses ang ginagamit ninyo. Dahil ayaw nyo ibigay sa minority yung posisyon. Dahil mayroon kayong pinoproteksyonan sa taas. Diba? Anong inuuna nyo? Obviously, hindi yung taong bayan. Ang inuuna nyo, politika. Dilaw na dilaw. Diba ganyan ang galaw ng dilaw? Imbis na galit sila sa korupsyon, pero ayaw nilang bumaba si Marcos dahil uupo si Sara. Di mas importante pa sa inyong politika kaysa yung masolusyonan natin kung saan napupunta yung pera kung itong nakawan. Wala talaga tayong patutunguhan pag ganito ng ganito mga politiko natin. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Para sa agenda sa Ilocos din, tingnan mo yung Ilocos. Ang daming proyekto ng Diskaya dyan. Isa lang tita, obserbahan natin. Pag ang investigasyon ay patungo na kay Bongbong at kay Tambi, observe nyo si Lacson ha. Kayo na mag-observe kung haharangin niya or magiging kapaki-pakinabang si Lacson na mapunta tayo doon sa mastermind. Sana pag nararamdaman na niya papunta kay Bongbong at kay Tambi, huwag niyang awatin. Yan lang naman. Then okay ka, Lacson. Itong next, tingnan po natin. Ito, tingnan natin kung paano pinahiyaan ni Torre itong Malacanang. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines, si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos? Nako! Laglagan itits. Pag nabaliktad ang mundo, Bongbong Marcos nilaglag si Torre. Ngayon naman si Torre nilaglag si Bongbong Marcos. Sa kabilang partido pupunta. Pero teka muna, may twist yan. Mamaya pag-uusapan natin. Kilalang malapit na alyado ni Torre. Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP, pero para sa iisa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Ayan, maganda. Ito sinabi ni Torre. Tama. Ang laban sa korupsyon ay hindi dapat nakabase sa kulay. Tama ka dyan. I agree with you, Torre. Kaya sabihin mo dyan sa mga nasa likod mo, yung mga kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, teka muna. Habulin natin yung magnanakaw. Yun ang priority natin. Habulin yung mastermind. Pag ang magnanakaw at ang mastermind ay nakaupo, di ba dapat isigaw nyo matanggal? Di ba dapat isigaw ninyo ma-impeach? Yan ang ginagawa nyo sa confidential funds ni BP Sara Nawa 150 million lang. Paano? Kung talagang mapatunayan si Bongbong Marcos ang mastermind, bilyon, trilyon ang ninakaw. Hindi nyo pa rin kayang sabihin na dapat si Bongbong Marcos ay i-impeach? Ay, ang daming dilaw dyan nakaupo sa Congress. Pwede nyo simulan ng impeachment. So kung talagang naniniwala ka dyan, Torre, sa sinasabi mo, dapat sabihin mo dyan. Yan ang mga number 1 ipokrito. Yang liberal, yang mga dilawan ng mga ipokrito. Hindi niyan hinahanap yung mga korap.
Hindi hinahanap ang magnanakaw. Ang hinahanap niyan kung paano sila uupo. Dahil pag andyan ang Duterte, hindi sila makaupo dahil laos na sila. O, di ba? Pag hindi mo kaya sabihin yan sa dilawan, ngayon pa lang, ipokrito ka na rin eh. Dilaw na, kahit na ang kulay mo ay itim, dilaw ka na talaga. Hindi mo na maitatanggi yan. Tore. Pagkat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa sa ligang batas nating mga Pilipino. So, Diba? Exactly. Diba? Ba't ayaw niyo pag-resign si Bongbong? Tanong lang. Kung siya talaga mastermind, anong gagawin ng dilaw? I'm sure sasabihin nila, stay ka lang dyan, Bongbong Marcos. Huwag kang aalis kasi uupo si Sara. Dingnan mo, mga kain-tae. dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Mismo. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipon ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance. Integrity, transparency, good governance. Nagawaan nyo ba yun? Dilaw? Integrity? Transparency? At labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. Umiiling pa. Siguro ito, tinuturuan to ni Sharon ng kailangan pag nag-speech kami, may arte. Di ba yung may ganyan pa yan, inaalala niyo, parang iiyak siya kunwari. Ito pa, iling-iling pa. Pokrito! Hindi nga nyo masabi kung sino yung korap, alam nyo naman kung sino mastermind, naglolokohan ba tayo mga gago? The largest corruption scandal in the history of the Republic. Ikaw mismo may sabi, the largest corruption in the history. The largest corruption in the history. The largest scandal in the history. Ngayon, ba't ayaw kayong magsalita about Bongbong? Gago! Oh, hindi mura yun. Stupid yun. Ibig sabihin lang noon sa Tagalog. Medyo, utak. Diba? Huwag mo sabihin na yung largest scandal kay Sara pa rin. Sa pagmumukha mo na lang nanggaling, sa bibig mo na nanggaling, ito eh. Sino ba may kontrol ng pera natin? Hindi po Duterte. Hindi nga makahirit ng budget si Sara eh. Bawasan niyang tropa mong mahilig sa driver. Oh. Trilyon. Hindi daang bilyon. Alam mo pala eh. Massive. Kailan kayo magsasalita? Unconscionable. Animal. Unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak? Ayan, kita mo. Hindi, sige, anong tinuturo nyo sa ating mga anak? Di ba? Ang tinuturo nyo sa mga bata, sa inyong mga anak? Kumain ng tae. Nasa harap nyo na, ang laki-laki ng mata mo, hindi mo makita. Nasa harap nyo na ang mastermind. Hindi kayo makapagsalita. Hindi man siya directly. Yung kulay nila, yung dilaw. Magrarally kayo, hindi kayo, pero walang Marcos resign. Gago. Anong tinuturo nyo sa kabataan? Anong tinuturo nyo sa mga anak? Hindi labanan ng korupsyon. Kung hindi, paano ibalik yung inyong political agenda?
You are not for the people. You are for your political color. Pag ganito ang sistema, na ang nagkasalang na sa pwesto hindi mapaparusahan, na ang katarungan may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Samantala, harap-harapan ng pagnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntary. Alam mo, Kiko, makinig po kayo ito importante ito. Ang sabi ni Kiko, yung mga magnanakaw hindi mapaparusahan. Yung mga mayayaman na magnanakaw hindi mapaparusahan. Alam mo, kung hindi mapaparusahan ang mga mastermind, ang mga magnanakaw ngayon, walang dapat sisihin ang mga Pilipino kung hindi dilaw. If not for you people, matagal nang lantad ang mga ebidensya. Kung hindi kumapit sa inyo si Bongbong Marcos, remember this, ang Marcos, plastic yan. Kumapit sa inyo, kumapit din niya kay Sara. They will do anything just to stay in power. Kayo namang dilaw, instead na nanindigan kayo minumura nyo, sinasabi nyo, diktador ang Marcos. Instead na nanindigan kayo at ipinaglalaban ninyo na dapat walang korupsyon at dapat magbitaw ang korap, kayo pa ang nagiging backup ni Bongbong Marcos. Kayo pa ang nagiging backup ni Tambi. So kung walang mastermind mapaparusahan, it's because of you people. Balikan ko lang po itong si Torre. Ito parang naisahan ni Torre si Bongbong Marcos. Alam mo kung bakit? Kasi initsipwera si Torre. Alam naman natin yan, pinangakuan na bibigyan ng posisyon. Alam din naman natin kung paano magbigay ng pangako si Bongbong Marcos. Saltik-saltik na ang pangako niyan si Bongbong Marcos. Wala ka nang aasahan dyan kay Bongbong Marcos. Sa 10 sinabi niya, 20 ang sablay. Diba? At kadalasan niyang kabaligtaran. So, itong si Torre, sumisip-sip ngayon. Di ba? Umaanib sa dilaw. Ako sa tingin ko, tatakbo to. Kaya pumuposisyon ng ganyan. Pero kung sakali mang hindi siya tumakbo, maganda on his part, sinusupalpal niya. Pinahihiya niya. Tinatabla niya si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos kailangan ng dilaw. At pagka naging kandidato ng dilaw, itong si Torre, Marcos has no choice kung hindi umamo. Kasi si Bongbong, ang Marcos, ganyan ang ugali. To save their political career, aamo. Pero pag hindi ka kailangan, itatapon. This time, pagdating ng 2028 election, kung hindi matatanggal si Bongbong Marcos, kailangan niyang umamo kay Torre. Because 2028, wala na talagang Marcos. Believe me, matagal ko nang sinasabi ito. It's going to be Duterte against the Pinklawans. Yan na po yan. Etsa puwera na. Kaya nga po, sinusuportahan ng Pinklawan si Bongbong . Gusto lang yan nila makarating tayo sa 2028 election. After sa 2028 election, kakatkuking na yan. Yayariin na yan si Bongbong. Not literally, but iisang tabi because they don't need Marcos anymore. Si Marcos ang lalapit ngayon. So makikipagsanib sila. So kailangan nilang sumanib dahil if biyak ang Marcos at ang dilaw, hindi nila kakayanin si Sara. So nakita nyo na kung paano ang positioning ginagawa nitong si Torre. Diba?
Naisahan dito, naisahan. Minsan talaga, bumabaliktad ang mundo eh. Mananagot talaga si Bongbong. Yung nanggagamit siya, ginamit niya si Sara. Pero until when? Pakasasa ka na dyan, Bongbong, nakawin nyo na lahat ng nanakawin ninyo. Dahil pag-upo nito ni BP Sara, tapos kayo. Next po tayo. Tingnan mo naman ito. Ito ang mga congressman natin. Ang laki ng problema natin sa VAT, hindi nila pinayagan yung batas na ipapawalang bisa na ang VAT ni Kiko Barsaga. Pero tingnan mo tong bakla na ito. Ang gusto niya, kagandahan bill. Pangit ka, animal! Kahit ano sabihin mo, pangit ka. Di ba? Hindi ko inaanong kasi baka sabihin naman okay lang yung pangit. Ako accepted ko, pangit ako eh. Walang problema. Pero hindi ako nagpipiling gwapo. Kaya wag ka rin magpiling ganda. Tanggapin mo naman humarap ka naman sa camera. Humarap ka naman sa TV. Sabi niya, kagandahan bill na naglalayong magpalit ng pangalan at kasarian ng hindi nadadaan sa korte, isinusulong ni Representative Sendanya. Anong gusto mong gawin? Sendanya. Gano'n, Sendanya. Animal tong bakla na ito. Bakla ka ngayon. Pagtanda mo, anong gagawin mo? Bakla ka pa rin. Lolo kang bakla. Ang pangit. I have nothing against gays. May mga kaibigan po tayong bakla, okay? Nauunawaan natin yung kanilang struggle. Sa katunayan, may mga kakilala tayo na bakla na gusto na bumalik sa Diyos, na gusto magbagong buhay. Pero yung ganito, pambihira. Anong susunod mong bill? Abortion? Gawing legal? Shabu? Gawing legal? Basta hindi ka nakakasama sa iba. Ano pang gusto mong gawing legal? Prostitution? Gay bar? Ano pa? Kaya hindi umasi-asenso ang Pilipinas. Hindi, ito, for me kasi this is personal. Kaya tayo hindi umasenso Imbis na palapit tayo sa Diyos, palayo tayo sa Diyos Ano namang kagandahan bill yan? Ang dami nating problema sa VAT, sa baha, sa nakawan, sa peace and order. Ang daming pwede mong solusyonan na problema ng malaking problema ng Pilipinas. Ang naiisip mo, gaga, yung rumampa ang mga bakla, mag-Halloween na. Lalabas ka ba? Lalabas ka ba, bakla? Isipin mo, hindi ka nadadaan sa korte, so basta trip mo lang. 'Di ba, ilalagay mo diyan, ako female. So ano mangyayari sa atin? 'Di ba? Kasi ako, halimbawa ako, may anak akong babae, gusto nyo magsi-CR kayo? Sa CR ng babae? Suntukin kaya kita. Hindi po yung threat, grave threat Yang gusto nyong mangyari. Papasok ka. Dahil sasabihin mo, babae ka rin. Anak ka ng teteng. Or gusto nyo, pupasok kayo sa boxing. Or basketball ng babae dahil sasabihin nyo, babae kayo. Di ba? Hindi po pwede yun. Ginawa tayo ng Panginoon, lalaki at babae. Adam and Eve. Hindi Adam and Steve. Tito jokes. Di ba? Malaki magiging problema natin dyan. Ngayon, sige, kung gusto mo talaga, wala naman tayong problema Kung gusto mo talaga maging babae, maglagay ka matres. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi ko po kinukonsinti yan
point ko lang dyan, delikado po yan. At ini-imitate na natin yung Amerika, ini-imitate natin yung Europe. Kikita mo nga ang nangyayari sa kanila because dahil sa ganyang pag-uugali. Pambihira kayo. Eh, ikaw ba walang Diyos? Hindi, matanong ko lang. Ha? Nagtatanong lang naman. Ako, hindi ako talaga agree dito. I really don't care kahit ang magtulak. Halimbawa, ang magtulak nito, Duterte Black. Sasabihin ko, hindi ako agree dyan. Hindi ito dahil dilaw ka. Labanan mo komunista. Seryosoin mo paglaban sa komunista, kampi tayo. Diba? Walang issue. Labanan mo droga. Wala tayong issue. Pero ilalabanan mo yung kasarian, talo-talo tayo dyan. Hindi kita tataluhin, pero pangit. Hindi. Seriously ha. Yung mga ganitong bill, ilulubog ang Pilipinas. Because wala na tayong pag-asa. Pakinggan nyo itong mabuti, mga kapwa ko. Wala na tayong pag-asa. Ang pag-asa lang ng Pilipinas ay kung tayo ay lalapit sa Diyos. Pero kung ganito pa ang gagawin nating bill, lalo tayong lalayo. Tapos tayo dyan.